Naglabas ng kakaibang kapangyarihan ang libro at unti-unting lumilinaw ang larawang naroroon, habang nagliliwanag din ang lupa sa kinatatayuan ng ating bida. Idinagdag niya ang combination item na Wild Boar Essence kasunod naman ang pinakahuling hakbang na production. Mas lalong nagliwanag ang paligid at ang item na Hugis Oso, kasabay ng pagpapakawalan nito ng matinding kapangyarihan at nakasisilaw na liwanag. Napaatras naman si Dimion sa kalagitnaan nito habang malawak na nakangiting pinagmamasdan ang nakalutang na item sa itaas. Ipinagbigay alam ng notification na tuluyan nang natapos ang paglikha ng item, ngunit napakunot nagnuo ni Dimion at may halong pagtataka na tinitigan ang lumitaw na bagay sa kanyang harap. Isa itong Wild Boar helmet na kaakibat ang voodoo mask, ito ang karaniwang ginagamit ng mga voodooist na isang regular grade. Taglay ng helmet na ito ang higit 100 stamina, higit 50 magic, 3 na stats at animal type monsters, habang higit 10 naman ang taglay na depensa. Ito ay gawa sa dambuhalang bod head, at ang pagsuot pa lang nito ay nagbibigay na ng labis na pagkabahala sa kalaban. Habang papalapit kay Dimion ang ginawa niyang item, halata naman na higit pa dito ang kanyang inaasahan, dahil bakas sa mukha niya ang pagkadismaya at pagtatanong kung ito na ba ang pinaka-the best na maaari siyang magkaroon. Sa loob ng ACK trading site na tinatawag na GameBank, ang 100 ACK gold ay katumbas lamang ng $1, at dahil mabibenta sa halagang 500,000 ang Wild Boar Essence, magkakaroon sana siya ng $5,000. Napakamot ng ulo si Dimion ngunit nasabi na lang kakayahan ang makagawa ng sariling item, ngunit kung magpapatuloy siya sa paglikha ng gaya nito siguradong agad siyang mamumulubi. Matapos iyon napagdesisyonan ni Dimion na dalhin muna ang hide at ipresente sa village chief. Pagdating niya sa bahay ng pinuno ng lugar, walang pag-aalinlangan siyang pumasok dito, at nang akmang tatanungin na siya ng chief kung nagawa ba niya ang misyon, mabilis niyang inilapag sa lamesa ang balat ng baboy ramo. Napalunok naman ng laway sa gulat ang matanda saka itinanong kung mag-isa ba itong nahuli ni Dimion. Pagsisigurado naman ng ating bida na wala siyang katuwang nang hulihin ito, at sinabing nasa harap ng matanda ang natatanging Wild Boar hide. Agad namang nagsimulang magsulat ang matanda ng recommendation letter, gaya ng inaasahang kapalit ni Dimion. Sinabi pa nito na ang husay na taglay ng ating bida ay hindi lang nararapat para sa kanilang isla, agad din namang nagpasalamat si Dimion sa papuri ng matanda. Utos ng village chief na pumunta si Dimion sa dulong silangan ng isla, at mula roon dadalhin siya ng isang bangka patungo sa main continent, sabay abot ang nakabilot na recommendation letter. Agad namang nag-flash sa screen na natanggap ni Dimion ang recommendation letter ni Elmo Orr, wilin pa ng matanda na ibigay niya ito sa district leader ng Adventurer Guild sa mainland. Kasabay ng pasasalamat ay agad nilisan ni Dimion ang bahay at ang village chief. Narating ng ating bida ang lugar na itinuro ng matanda kung saan siya sasakay ng bangka, isang maingay at napakadaming taong lugar sa gilid ng dagat. Habang nakaupo sa isang tabi, abala si Dimion sa pagpawi ng kanyang gutom, ngunit patuloy pa din sa pagbabasa ng kanyang kasalukuyang status. Sa kasalukuyan ay taglay na ni Dimion ang 3 kakaibang titulo, mas lalo pang tumaas ang kanyang lakas, stamina, dexterity, intelligence, talent at maging ang swerte, ngunit wala nang natitirang stat points. Bukod dito, iba't ibang level na din ang kanyang taglay na skills, samantalang wala nang natitirang points para sa mga ito. Dahil nasa level 16 pa rin ang ating bida, batid niyang mahaba-haba pa ang kanyang tatahakin. Bigla namang napaisip si Dimion na suriin ang titulo niyan, Agent of Vengeance. Ito ang titulo na nagpapakilala na siya mismo ay pinili ng 7th God at napapaligiran ng dinakikitang kapangyarihan, umaabot ng mahigit 100 ang kakayahan niya sa paggamit ng nakapaloob na puwersa dito. Napamura si Dimion nang makita ito dahil para siya nitong tinutulak upang muling makagawa ng krimen, saad pa niya na hindi niya gustong maging libangan ang pagpatay tao. Natigilan pa ang ating bida, gulong-gulo ang isip dahil napagtanto niyang marahil tama ang kanyang hinala na miyembro nga ng isang kulto si Chiron. Malakas pa siyang napabuntong hininga ngunit agad ding nawala ang iniisip ng makarinig ng malakas na sigaw. Mula sa di kalayuan, isang lalaki ang nakasalampak sa lupa habang namamaga ang kabilang mata at humihingi ng tulong, nakakuyong naman ang kamao ng isang lalaking nakatsapa gaya ng mga kasamahan nito, at sinabi sa lalaking dapat nakinig na lamang ito nung meron pa siyang pagkakataon.
Hinayla pa ng arroganting lalaki ang paang lalaki sa buhok at nilapit sa kanyang mukha. Saka sinabing bakit pa ito kailangang mahirapan gayong ang hinihingi lang naman nila dito ay ang magbayad. Napalingon naman agad si Dimian nang makita ito kasabay ang pagtatanong kung mga mage ganks ba ang grupo ng mga lalaki. Mage ganks ang tawag sa mga mage users na ginagamit ang kanilang lakas upang pumatay ng mga baguhang players. Nakangisi pang saad ng lalaking tumatayong leader na hindi kailangang matakot ng kaawa-awang lalaki dahil ani ay hindi naman sila ganoon kasama. Agad namang napansin ng ating bida ang leader na ito kaya't agad siyang napatayo, upang malapitang makita ang mga kaganapan. Sumanyas pa sa kamay ang lalaki at sinabing ang hinihingi lang niya ay kabayaran sa pwesto, habang nakikita naman ng lahat ng naruroon ang puwersahan niyang paniningil. Batid ni Dimian na malakas ang arroganting lalaki dahil nagawa nitong mataranta ang buong pantalan, sa pamamagitan lamang ng nasa 20 kasamahan nito. Hindi naman maiwasang manginig sa galit ng isang lalaking nasa likuran, at agad na binunot ang kanyang espada nang hindi na matagalan ang nakikitang pagmamaliit. Mabilis na tumakbo papasugod ang lalaki tanan ang nakaambang espada, kasabay ng pagmumura sa arroganting lalaki at layunin niyang patayin ito. Agad namang nakita ng pusit na lalaki ang kanyang pagsugo kaya't mabilis na ginamit ang kanyang kapangyarihan bilang mage. Tumilapon ang lalaking nagmagandang loob ngunit nagpadalos-dalos, dahil sa lakas ng energy vault na dirtang tumama sa kanya. Nangurient pa ang buo niyang katawan na umabot sa kandang ulo, kaya't malakas ng pagdaing na sigaw na lang ang tangi niyang nagawa. Mayabang na pagmamalaki ng pusit na lalaki na hindi siya matatalo ninuman, saka muling inatake ang lalaki at muling pinatamaan ng malakas na boltahe ng kapangyarihan. Mahinang napamura na lang ang ibang mga lalaking nakakita nito, ngunit wala silang magawa dahil hindi nais na sapitin din ang kaparehong kapalaran. Habang nakanganga at bakas ang pinsala sa nakahandusay na lalaki, nagtatawa pa ang pusit sa kamay pang mamaliit ba sinabing nakakatawa ang kahansedey na lalaki. Nakangising saad pa niya na tuluyan ng aalis ang kanilang bisita, kaya't nararapat na ihatid nila ito sa pamamagitan ng isang bigbang. Ang pusit na lalaki at mga kasamahan nito ay sanay-sabay na pinagliwanag ang kanilang palad, at akmang aatakihin ang lalaki na layuning patayin ang karakter nito sa game. Ngunit sa gitna ng kanilang paglalaro bigla na lang silang natigilan, nang marinig ang malakas na pagtilamsik ng dugo mula sa kanilang gilid. Walang ano-ano'y humiwalag ang katawan ng isang mage at walang buhay na bumagsak sa lupa, isang pangyayaring labis na ikinaluwan ng kanilang mata. Tarantang napesgaw ang mga pusit na lalaki dahil sa nakita nilang paghiwalay ng ulo nito sa kanyang katawan, sa pamamagitan lang ng isang atake. Mas lalo naman silang binalot ng takot nang makita ang ating bida na nakatayo sa kanilang harapan, kaya't nangiginig na itinuro ito ng isang lalaki sa pag-aakalang isa itong baboy ramo. Walang emosyong nakayukulang naman si Dimian na nakatingin sa bangkay, saka matalim na tinapunan ng tingin ng mga pusit na mages. Hindi mapigilan ng mga ito na manginig sa sobrang takot ngunit patuloy na nagmamayabang ang leader, at tinawag pang asshole ang ating bida habang pinipigilan ang kanyang sarili na matakot. Ikinagulat nila nang biglang sabihin ni Dimian na ibigay nila sa kanya ang kanilang mga pera. Nandidilim pa ang mukha nito at nanggigigil ang mga ngipin na sinabing, dapat na ibigay ng mga ito ang eksaktong halaga kung gaano nila kamahal ang kanilang buhay. Nakatayo si Dimian sa harap ng nasa 20 mga mages samantalang walang bahid ng takot ang kanyang mukha. Tanong pa ng leader ng mga lalaki kung anong katangahan ang pinagsasabi ng ating bida, ngunit walang alam na nagsimulang magbilang ng malakas si Dimian. Itinaas pa ni Dimian ang kanyang kamay at sumanyas ng pagbibilang sa daliri, napangiwit naman sa inis ang mga lalaki saad pa ng leader na talagang hinahanap ng baliw na lalaki ang kanyang kamatayan. Galit na utos niya sa mga tauhan na wag nang magsayang ng oras at patayin ang nakaiiritang lalaki, sabay-sabay naman na sumugod ang mga padalos-dalos na mages. Pinalibutan nila si Dimian na animoy isang putahe na handa na nilang lantokon, ngunit sa gitna nito ay walang ketikot takot na nakatingin sa kanila ang ating bida. Kasabay ng matalim na tingin ni Dimian ay ang eksaktong tigil ng pagbibilang niya, indikasyon na natapos na din ang pagkakataong ibinigay niya sa mga post-it na lalaki. Nagsimula magbulungan ang mga mages nang biglang maglaho ang ating bida sa kanilang paningin. Napasigaw naman ang isa sa mga ito kasabay ng pagtingala sa kasinabing tingnan ng lahat ang nasa itaas. Napatakbo sila matapos daluhungin ng napakalakas na kapangyarihan,
tanging sigaw na lang ang kanilang nagawa habang tinutupok ng malakas na kapangyarihan ang kanilang mukha. Napamura naman ang leader ng mga pusit na lalaki habang pinagmamasdan ang kinahitnan ng iba niyang mga samahan. Malakas na sinabi naman ni Dimian ang isa ay para sa pera, ang isa naman ay para sa show, 3 bilang paghahanda samantalang 4 pa ang natitira. Sa madaling sabi halos maubos na ni Dimian ang mga pusit na lalaki sa pamamagitan lang ng isang atake, matapos sabay-sabay na i-activate ang Bloodthirst, Poison Dart, at maging ang Decaying Potions. Nagpasalamat pa siya sa titulong Agent of Vengeance dahil sa pamamagitan nito mas lalong tumaas ang kanyang kakayahang mangwasak. Sinabi pa ni Dimian na kayang-kaya niyang hulihin na grupo ng isang ibon, gamit lang ang isang bato. Napamura naman ang leader ng mga lalaki sa inis habang tarantang nag-iisip ng depensa. Malademonyong ngumisi pa ang ating bida sa katinaas ang nag-aapoy na kamay, at sinabing higit pa ang mga nangyayari sa kanyang mga inaasahan, sa katuluyang ibinagsak ang napakadelikadong potion sa lupa. Sa kabilang banda bumungad sa isang lalaki ang sikat ng araw, kaya't bumangon ito na nakahawak pa sa batok dahil sa pagkakabagsak kanina. Nagmamadaling tanong naman ng isang babae at itinanong kung ayos lang ba ang lalaki na tinawag niyang Brian. Tanong naman nito kay Wendy kung nasaan siya, na animoy walang alam sa mga nangyari. Ilang sandali pa siyang natulala at sa gitna niyo naalala niya ang ginawang pagpapahirap sa kanya ng grupo ng mga mages, kaya't nakaramdam siya ng matinding galit at pagkainis sa mga ito. Malakas na ibinagsak ni Brian ang kanya kamao sa sahig dahilan upang tumalsik ang ilang piraso ng bato, pasigaw pa niyang tanong kung nasan ang mga asshole na gumawa niyon sa kanya, at pinagbantaan na agad niya itong pagpapatayin. Agad naman siyang sinubukang pakalmean ng babae na hindi makapaniwalang nananatiling buhay ang kanyang kasamahan, matapos ang matinding pahirap na naranasan nito. Nang tingnan ni Brian ang kanyang status window agad na tumambad sa kanya ang notification, kung saan nagdiriwang ang iba niyang kasamahan dahil nananatili siyang buhay, samantalang ang iba ay pili siyang pinapakalma. Pakiusap pa ni Wendy kay Brian na kumalma ito at iminungkahin mag-intay na lang sila, dahil alam niyang wala silang laban sa lakas ng mga ito. Ngunit tanong ni Brian kung kailan sa tingin ni Wendy na mamatay ang isang streamer. Kung dahil ba sa pagkaubos ng mga items na meron siya, o dahil sa pagbalik sa level 1. Seryoso pa niyang sinabi na mamamatay lang ang isang streamer, kapag pinili nitong tumigil na sa paglalaro. Natigilan naman ang babae at nagmukhang tanga dahil hindi niya naunawaan ang nais iparating ni Brian. Sinabi pa ng lalaki na dapat niyang gawin ang lahat upang makaganti sa mga pusit na mages. Napalingon naman sa gulat ang dalawa sa kanilang likuran nang may biglang malakas na pagsabog ang maganap. Sa lakas nito ay halos maabot pa ng nakatutupok na apoy ang kanilang kinaroroonan. Agad na nagtakbuhan ang mayayabang na mage sa takot, ngunit hindi pere nagawang makatakas ng mga ito matapos polanan ng nakal-alasong dart ni Dimian. Pakanta-kanta pa ang ating bida na halatang nasisiyahan sa ginagawang pagpatay sa mga pusit na lalaki, at malakas na tumatawa habang hawak ang isa sa mga ito na susunod na niyang ihahatid sa langit. Napamura naman sa isip ang leader ng mga lalaki sa kapuno ng pagtatakang tanong, kung paano nagkaroon ng ganoon ka-Jose na pagkontrol ang isang tao. Sigaw niyang utos sa 3 pang kasamahan na wag nang magtira pa ng mana, at agad na ubusin ito upang sabay-sabay nilang atakihin si Dimian. Nanggigigil pa ang kanilang leader na uhaw na tapusin ang aniyay estrangherong lalaki, kasunod ang pag-iigting ng kapangyarihan. Nakangiting tumagilid naman si Dimian bilang paghahanda, habang pinaplano sa isip na muling gamitin ang skills na Bloodthirst. Pinakawalan ng 4 na pusit nagliliwanag nilang kapangyarihan patungo sa iisang target, at isang malakas na pagsabog naman sa kinaroroonan ni Dimian ang naganap dahil dito. Hinahapo pa silang lahat matapos gamitin ang lahat ng lakas para sa atakeng iyon. Nakangiwit na tanong pa nila kung nagawa ba nilang magtagumpay. Ngunit hindi pa man napapawi ang makapal na usok agad na tumilapon ang 2 lalaki, kaya't gulat na napanganga ang lalaking leader. Bigla pang sumulpot sa tabi ng isang lalaki si Dimian, at nakangiting sinabi na napaka-epektibo ng kanyang mga taktika. Minsan pa ay nanginig sa takot ang mga kalaban kasunod ang tanong kung tao pa ba ang kanilang kaharap. Hindi sila makapaniwalang nagawa nitong makaligtas sa hindi lang isa kundi 4 na magkakasabay na atake. Sa pagkakataon iyon napagtanto ng leader na wala na silang iba pang pagpipilian,
Napangirit pa siya at sinabing isa na lang ang kanyang nararapat gawin kaya't inutos sa mga kasamahan na bigyan siya ng mga ito ng oras. Agad namang napansin ni Damian na may binabalak gawin ang pusit na leader, kaya't napaisip siya at natigilan sa pag-atake. Nagsimulang mangalap ng mana ang leader ng mga pusit sa kamalakas na sinabing, gagawin niyang inihaw ang ating bida sa pamamagitan ng Thunderbolt. Ang kaganapang ito ay agad na inere ni Brian sa pamamagitan ng live stream. Umakyat naman agad ang kanyang mga viewers na lubos na napapahanga sa napapanood na laban. Maging si Brian ay hindi din makapaniwala sa nakikitang lakas at husay ni Damian, at buong sayang sinuportahan ang ating bida na tinawag pa niyang Tank Boy. Samantalang sa kabilang gilid ay napabuntong hininga na lang si Wendy, pasiga na utos nito sa lalaki na hindi ito ang oras upang manood. Ngunit wala namang pakialam si Brian na tuloy lang sa kanyang ginagawa, habang ay kanyang mga kasamahan nagsisimula ng magsialisan. Lumunok pa ng laway ang lalaki at binati ang kanyang mga manunood, matapos sandaling mawala sa kanyang ginagawa dahil sa ingay ni Wendy. Nanlaki agad ang kanyang mga mata nang makita ang napakadaming bilang ng nanunood, at doon pumasok sa kanyang isip na ito na ang kanyang pagkakataon. Nakangiting nilingan ni Brian si Wendy sabay tanong kung handa na ba ito. Agad din namang tanong ng babae kung ano ang tinutukoy ni Brian. Bigla na lang itinuro ni Brian ang ating bida sa kasinabing kailangan nila itong ma-interview. Sa kabilang banda patuloy naman sa pagdepensa ang mga pusit na mage, upang bigyan ng oras ang kanilang leader sa ginagawa nitong paghahanda. Sa kabila ng ginagawang pag-atake ng mga ito gamit ang maliit na bahagi ng natitira nilang kapangyarihan, wala man lang maski isa ang nakatama sa ating bida. Agad tinapunan ng tingin ni Damian ang leader ng mga ito, at napansin ang ginagawa nitong paghahanda dahil halata sa mukha nito ang pagpupursigi na makakalap ng sapat na mana. Mabilis na tumakbo papasugod ni Damian at tanan ang layunin na malaman kung ano ang pinaplano ng pusit na lalaki. Nang makita ito agad na bumahag ang buntot ng mga pusit na lalaki, at iniwang mag-isa ang kanilang leader. Sa puntong iyon wala na siyang ibang kakampi at aasahan, kaya't kasabay ng pagbalik ng tingin sa papasugod na si Damian naisip niyang sapat na ang nakalap niyang mana. Nag-aapoy naman ang paligid ng katawan ni Damian na patuloy sa pagtakbo papalapit, at layunin sa isip na patayin ang lalaking natitira sa pamamagitan lang ng kanyang kamay. Mabilis na pinakawala ng lalaki ang enchant status Call Lightning, sa pag-aakalang mapipigilan nito ang pag-atake ni Damian. Pinaligiran ng nagliliwanag na dalawang bilog si Damian saka biglang tinamaan ng malakas na boltahe mula sa itaas, bago pa siya tuluyang makalapit sa pusit na lalaki. Isang malawakang pagsabog ang naganap sa lugar na iyon, dahil sa hindi pangkaraniwang laban ng mga makapangyarihan. Nakuryenti ng matindi si Damian dahil sa pinakawalang atake ng pusit na mage. Nag-alala ang dalawang streamer dahil sa kanilang nakikita. Bulagtas si Damian dahil sa atake ng lalaki pero tumawa ang mage sa pag-aakalang natalo niya ang ating bida. Natuwa pa ito dahil nagawa niya. Sa sahig ay nakahandusay ang ating bida at kasalukuyan pang may dumadaloy na currency sa katawan. Binati ng ibang mages ang lalaki dahil magaling ito at hindi sila nagduda na magagawa nito ang bagay na iyon. Nagyabang pa ito sa mga kasamahan habang pinupuri siya ng mga pusit na kanyang kasamahan. Pero isang iglap lang ay nahati ang mukha ng isang mage matapos may umatake dito ng matalas na bagay. Sumunod na nahati ang ulo ng ibang mages na nakapalibot sa mayabang na lalaki. Nagpanik na siya sa nangyayari at paglingon niya sa likod ay takot ang kanyang naramdaman matapos niyang makita si Damian na nakangiti sa kanya at wala man lang naging pinsala ang katawan. Sinabi ni Damian sa mage na inaamin niya na may combat sense ito at matalas na pag-iisip. Magsasagawa pa sana ng skill ang nanginginig na lalaki pero naputol ang kanyang mga braso sa isang iglap. Nagsisiga pa ito sa sobrang sakit dahil sa pagkaputol ng kanyang mga braso. Salaysay ni Damian sa lalaki na dapat tinapos na siya nito nung may pagkakataon pa ito. Bumagsak sa sahig ang lalaking putol ang braso at tinangkang tumakas. Sinabi ni Damian sa lalaki na wala itong paraan para makatakas. Dahil magheheganti siya rito ng 1,000 bises. Tapos din ilaan pa niya ang kanyang punyal at sinabi na iyon ang kanyang moto. Dahil sa takot ay napaluhan na lang ang mayabang na mages at sinabi kay Damian na wag itong lalapit. Nang mga oras ding iyon ay umalangaw sa lugar ang sigaw ng mage dahil sa sakit na nararansan sa ating bida.